Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute at dating Undersecretary ng Department of Energy, si Attorney Jose J. Layug Jr. Magandang gabi po, Attorney. Welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo. Attorney, bigyan niyo po ulit kami ng overview. No? Ano po ba itong joint oil and gas exploration between the Philippines and China? Saan po ba ito parte ng ating karagatan? Alam niyo po, matagal na po itong sinusulong. No? Panahon pa na nandun ako sa DOE. Meron po tayong isang service contract dyan sa West Philippine Sea na nai-award ho natin sa isang kumpanya. It's a consortium actually of companies na gusto sana nilang mag-conduct ng oil and gas exploration. No? At noong unang panahon ho, nag-express ng interest ng mga Chinese companies to do it. No? Hindi lang ho tayo natuloy for one reason or another, but definitely the commercial reasons behind it are there. So, you know, yung inaasahan natin na maybe it's time. Lalo na ho sa panahon ito na kailangan natin ang energy resources. And Attorney Layug, yung lugar po ba kung saan magkakaroon ng joint exploration dun sa disputed area, hindi ho ba kaya magkaroon naman tayo ng problema tungkol doon? Well, alam niyo, as far as we are concerned, kung papasok yan sa Presidential Decree number 87, wala hong dispute. No? That means nasa jurisdiction ho natin. No? But more importantly, commercial naman noong pinag-uusapan pagdating sa PD87. No? Ang mahalaga, kapag nag-award ho tayo ng service contract to any foreign company na mag-explore dyan, sumunod ho sila dun sa provisions ng batas na kung saan ang pamahalaan tatanggap po ng 60% of the net revenues. Ano po ang masasabi ninyo dito sa babala ni former Associate Justice Carpio na baka raw po ito trap ng China kasi baka sa huli ay ang kinindaw nila lahat ng makukuha sa exploration na ito dahil doon sa claim nga nila dyan sa West Philippine Sea? Well, alam niyo again, no, kung ang permit naman ay manggagaling sa Department of Energy, no, if it's anyway a petroleum service contract, hindi ako nababahala dahil anyway it's a recognition na sa atin po yung resources, no. At ulitin ko no, in 2011 napag-usapan na ho namin to with some Chinese companies. Hindi lang ho natuloy, no, but they are very much willing to fall under the terms and conditions of the petroleum service contract ng Pilipinas. Siguro, Attorney, siguro yung mga ibang nagkakaroon ng alinlangan, partner, kasi kumaga, basically, yung tanong nila kaya ba natin pagkatiwalaan yung China pagdating sa mga ganyan? At saka, yun pala din, Attorney, part 2 ng tanong ko na yan, ay tanging China lang ba yung naghayag na willing silang tumulong? Wala na ibang bansa na nagpakita ng interes? Noong panahon noon yun, Chinese po, companies, no? In fact, it's the national oil companies of China ang nag-express ng interest, no? Primarily because they are familiar with the territory, no? And they're used to, anyway, our fiscal regime, no? So sila lang ho nagpahayag noong panahon na yun. At paano po ito makakaapekto sa consumers kapag may nadiskubre pong panibagong natural gas source ang Pilipinas? Magiging mas mura ba ang kuryente natin at ano pa? Twofold ang benefit. No? Number one, kapag nakahanap po tayo ng natural gas, pwede ho yung gamitin sa kuryente natin. No? Just like Malampaya. No? And not only will it contribute to lower cost of electricity, kikita pa ho ang pamalaan for that. No? Pangalawa, pwede hong gamitin natin yan for transportation purposes. Ang natural gas ho, pwede convert to compressed natural gas at gamitin ho natin sa mga sasakyan. At yung nangyari po ngang gulo ngayon sa Middle East, masasabi niyo po bang wake-up call po ito para pabilisin ang transition po natin dito sa renewable energy? Alam niyo ho, ilang beses na ho yung wake-up call. 2011 nga ho, wake-up call na yun, dahil nagpalitan na ng missile before. No? Sana ho, itong panahon na ito, baguhin ho natin yung certain ways and means natin. Number one, huwag na tayo umasa masyado sa imported fuel, no, or oil. No? Kasi palagi naman talaga tinatamaan ng ating mga transport sector, no? Mga jeepney drivers natin. Inaasahan ho natin na sana magpalito tayo ng mga sasakyan na hindi na umaasa sa oil. No? At
siguro ho, isulong din natin yung energy conservation, no? Madami ho tayong pwedeng gawin para mabawasan yung paggamit ng langis, no? Including lalo na ngayon, mainit ang panahon, no? We can start early, no? Pwede ho tayong mag-daylight savings time dahil mataas naman ang sinag na araw very early in the morning. Alright, wow. Meron na rin tayong ganun, ano? Actually, sa umaga kasi mas malamig. Oo, actually nung time ko nung bata ako, alam ko nakaranas tayo nun sa panahon ni FBR. No? Batang-bata pa ako nun. Ako parang hindi pa ako pinanganak. Joke. Maraming salamat po sa inyong oras at mga paliwanag, Attorney Layug. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat po.